Comment po kayo sa ating live stream o kaya po sa ating text line. Makakausap po natin si Ginoong Leonardo Montemayor. Siya po ang chairman. Dati rin po actually kalihim po ng Kagawaran ng Agrikultura. Siya po ngayon ang chairman ng Federation of Free Farmers Cooperatives. Ginoong Leonardo Montemayor. Good morning, sir. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning din po at kinukumusta ka rin lahat po mga sumusubaybay sa ating programa. Opo. Sir, nabalitaan niyo na ho ba itong announcement po ng DA na possible daw po na 62 pesos per kilo ang magiging presyo ng bigas by September dahil po dun sa pagmahal din po ng imported na pataba. Pero lahat ba ng pataba ay imported? Wala tayong local? Opo, halos lahat. Halos lahat po ng pataba ay imported. Meron pong pangilan-ilan lang na organic fertilizer gawa po natin at meron pong limitadong supply din po ng tinatawag na biofertilizer. Pero in general, siguro 90 to 95% or mahigit pa ng ating fertilizer ay lahat po yan ay imported po yan. Kung magiging ganito po, ano po magiging epekto nito, Sir Leonardo, sa sektor po ng agrikultura at the same time yung mga end consumers po, yung tayong mga mamimili? Opo, well, sa fertilizer na lang, halos nagdoble po yung presyo po ng pataba. Dati, nung wala pa po itong gera, ay nasa 1,500 na piso, isa pong sako ng inorganic na urea. Ngayon po, halos doble na po, mga 3,000 na po yan. Tapos yun din siyempre, yung gasolina at saka crudo, nagdoble po yung presyo niyan, di ba? Sa kaso po ng diesel, sobra pa sa doble, medyo bumaba ng konti, pero essentially, ganun din po nangyari sa fuel products natin. At ang epekto po niyan, siyempre, ay magmamahal talaga ang production costs ng ating magsasaka. Kung gagamit pa rin sila yung desired level po ng fertilizer at saka yung fuel, ngunit nagdoble po yung sa original price, ang nakita po namin in terms sa production cost sa bawat kilo po ng palay ngayon o sa parating na mga buwan, baka aabot po ng mga 25 pesos per kilo. Ang po, cost of producing 1 kilo ng palay. Ang katumbas po niya na presyo po ng bigas sa palengke, halos mag 60 pesos po. So, marahil tama po yung komputasyon nila Secretary Laurel ng DA na pag hindi po natin tutulungan yung ating mga farmers para masalubong nila yung sobrang pagmahal ng kanilang inputs, ang presyo po ng bigas posible po akyat po yan ng 60 to 62 pesos bawat kilo po. Grabe. Opo. Paano po ito mapipigilan, Sir Leonardo? Essentially, dapat i-subsidize po o ponduhan po ng ating gobyerno yung tagtag po na ginagastos po ng ating farmers sa pataba at saka sa fuel products para yung desired level of application ay masusundan pa rin natin yon. So magkakaroon po tayo ng hindi po ma-reduce po yung ating production ng palay na ginagawa pong bigas. How about, Sir Leonardo, yung importasyon? Kasi ito naman yung usually ginagawa ng ating pamahalaan pagka may ganitong sitwasyon. Nag-i-import po tayo ng bigas para po mapababa ang presyo. Basically kasi ang importasyon natin ng bigas dahil aminin natin kulang pa rin yung ating lokal na produksyon para matugunan po yung kabuang pangailangan po natin sa rice consumption bawat taon. Actually, ang average level po ng importasyon natin taon-taon siguro nasa 25% o mahigit po ng ating taunang pangailangan sa bigas ay ating pong inangkat. Ngayon, dahil po sa gera sa Middle East, medyo malalagay din po ng konting sa alanganin yung ating supply po ng bigas. So, bagamat, meron pa rin po tayong pwedeng mangkat.
Opo, pero parang plano ho ng DA nabawasan po yung volume ng inaangkat natin. Ang sabi raw po, from June to August para daw po hindi makaapekto dun po sa farm gate price naman ng ating lokal na bigas. En kaso wala naman po tayong wala pa tayong inaani na palay sa mga buwan ng June, July, August. Ito po yung tinatawag na lean months Kung saan, kung kailan, tumutubo pa lamang yung ating pong pananim na palay. So, hindi po maapektahan po ng additional imports yung presyo po ng palay. Kasi wala po tayong palay na inaani sa mga buwan na yon. So, Kaya hindi ko alam po kung timing yung binabanggit na ikokontrol ng Department of Agriculture yung level po ng imports ng bigas upang sa ganun daw ay maprotektahan po yung presyo ng palay na hindi mababa. Pero as I said kanina, wala naman po tayong inaaning palay pa. So what is there to protect? In the meantime, pag ipitin natin, ikokontrol natin yung supply ng bigas, baka dyan po maging mangyari po dyan, baka tumaas po yung presyo po ng bigas na imported. So maliho yung pinaplanong yon ng DA? Mali po yung timing. Dapat i-timing po yung import controls doon po sa mga buwan na tayo po ay umaani na ng palay. This will happen po mga bandang starting September hanggang sa katapusan po ng taong kasalukuyan. Not in June, July, or August. Okay, opo. Sir Leonardo, how about yung mungkahi po na rice blending? Kasi ito yung pinalulutang nila, di ba, doon sa pagdinig sa Senado. Para daw po, ito yung solusyon para pababain ng presyo. Pag haluin ang local at imported, meron naman panukala na paghaluin ang bigas at yung corn para daw po mas bumaba ang presyo. Ano pong say nyo po dito? Dito po sa blending ng bigas na ihahalo tayo yung imported tsaka local rice, nalulungkot po kami dyan kasi ganyan na pa tayong kadesperado na imbis na tangkilikin natin ang sarili po nating bigas, aasa tayo sa imported para punuin yung ating pangailangan. Bakit po ganun? Dapat talaga palakasin natin yung ating suporta sa ating mga farmers para lalo pong mapaganda nila yung kanilang ani ng sarili po natin palay. So ikalawa po, okay, sabi na natin, magkakaroon po ng blending, no? Imported, ihahalo po sa local. Isang tanong po namin dyan, magkano kayang gagastusin ng gobyerno kung halimbawa gobyerno mismo ang magsasagawa niyan? Kasi siyempre, pag nag-blending ka, nagamit ka ng mga equipment, hindi ko alam kung kailangan bumili ng bagong equipment na pang-blend. Siguro mag-hire ng additional workers ang gobyerno para isagawa po yung blending na yan at saka sila po yung mag-aasikaso po ng, siyempre po yung distribution niyan at saka bentahan, So may gastos po yon. Ngayon, kung ibabalanse po natin yung gastos na yon dito po sa matitipid, sa presyo po ng bigas sa palengke, yung kaya ay masigit po yung matitipid kaysa yung gagastusin natin. So dapat alamin po natin yung competition niyan at ano kaya magiging lasa niyan? Yung halo na yan. Yan kaya ay sang-ayon po sa kagustuhan po ng ating consumer. Ngayon, patungkol naman po sa bigas at saka yung ihahalo po daw sa corn grit. Corn rice blending. Opo. Matter of taste din kasi yan Kasi siguro kung ako'y taga southern part ng Philippines, Cebu, papuntang Mindanao, medyo sanay po ang mga tao dyan na kumain po ng corn grit. Kaya kung ihalo po sa bigas, malamang yung sikmura po, yung tiyan po na ating mga kababayan, sanay na po. Pero kung dito sa Luzon gagawin yon, baka po medyo magkaroon ng konting revolusyon yung ating tiyan. Ikalawa, do we have enough supply of white corn in particular para pwede pong i-mix po dito sa blend na ito? Baka nga sina Secretary Chu Laurel hindi naman kumakain ng mais. Pagsabi niya sa Senado, parang nakatikim na daw siya noon. Okay naman daw yung lasa. Tsaka, pero kung tayo consumer dito sa Manila o sa Quezon City, ngayon lang natin susubukan yan. Correct. Ewan ko lang kung yan ay obra sa atin. Baka hindi masarap isangag.
Baka hindi nga pwedeng isangag. Baka hindi pwede. Correct. Opo, at saka dapat magbigay pa ng instruction ang gobyerno kung Tama. paano po ihahanda, ilulutuin. Eh ang alam ko dito ho, yung puting mais, kinakain lang natin kapag binatog. Binatog. 'Di ba? Hindi naman Opo, na. opo. Opo. Pero Binibili ko yan sa snack snack corner. opo, pero yung blending sir, yung blending ho nung imported at saka yung local, nagawa na ba natin ito in recent history? As para sa hindi yan ginagawa ng gobyerno eh. Ang ginagawa po ng ibang mga trader at saka retailer, although questionable po kung yun ay illegal. Oo, illegal. O minsan po yung imported, hinahalo po nila sa sa local or vice versa para ibenta po nila sa presyong imported na mas mahal halimbawa. Oo. Pero ganyan po ang nangyayari. Pero hindi alam ng consumer na yung pala ay pinaghalo. Hindi. So dapat ito may yung consumer yes. Ito po yung mga warehouse noon na pinapa-raid po ninyo, di ba? Kasi po nire-raid ng DA kasi ho naghahalo ng NFA rice tsaka ng imported tas ibebenta as imported. Oo. Opo, so yung dapat yung kalidad nun dapat maisiguro po ng ating pamahalaan na yun ay hindi makasasama sa consumer dahil lalo na kung matagal na po naka-impact yan, may posibilidad na magkakaroon po ng tinatawag na aflatoxin yan. Yan po ilason. Kasi pag nagpubos na po yung palay, dyan po pumapasok po yung problema ng aflatoxin, masama po talaga yan sa kalusugan ng tao. So how to assure na kung may blending, yung pong health and safety aspects ay condemn po na nasisiguro po natin. Opo. Kanina nabanggit mo na pahapyawan mo na Sir Leonardo yung NFA. Kung sisirit ng 62 pesos ang kada kilo ng bigas, maapektuhan ba nito ang NFA? Kasi syempre yan yung mga pinipilahan ng ating mga kababayan, especially ng mga senior citizen, ng mga kababayan natin na madaling araw pa lang andyan na para bumili ng benteng bigas, Sir Leonardo. Well, I suppose naman kung itong blended rice, mas mataas siguro to kaysa yung 20 pesos na napakalaki po yung subsidy mula po sa ating gobyerno. So marahil pagka blended yan, dapat siguro kung 60 pesos yung tinatansya nila Secretary Laurel na abutin po ng bigas sa bandang September, siguro kung blended, siguro it should be at least between 50 to 60 pesos magiging presyo niyan. But there is also another question, Apo. kasi pag government agency ang magbi-blend tapos gagamit ng imported, may batas po tayo na pinagbabawal po yung paggamit ng imported na na pagkain o bigas in this case. Ito po yung Sagip-Saka Act. At saka meron pong pinalabas din si Pangulong Bongbong, I think October of last year lang, na I think that was Executive Order 101. Kung hindi ako nagkakamali, lalo pong pinalakas itong application po ng Sagip-Saka Act. Na sinasabi po dyan, lahat ng government agencies, national government, DSWD, mga government-owned and controlled corporations, saka LGUs, pagka sila po yung gumagamit po, nagbibenta po ng, in this case, bigas, para sa kanilang mga proyekto, programa, dapat ang gagamitin lang nila, local. Ngayon, kung gagamit ngayon ng imported, bawal. Itong mga hensyang ito, yan po, tila lalabag po yan sa batas at saka sa mismong executive order ni Pangulong Bongbong. Opo. Sir Leonardo, meron akong nabasa kamakailan yung hinaing po ng ating mga lokal na mga magsasaka. Ang sabi po nila, kung kumbaga na ano naman ang pamahalaan natin, natataas ang kada kilo ng presyo ng bigas, bakit daw po hindi pinanatili ang presyo ng farm gate price nang sa ganon ay hindi po umalagwa ang presyo ng bigas sa Setyembre. Ano po ang sa inyo po dito? Opo, tama po yun. In fact, may mga reklamo ngayon na in a number of areas ngayon, pababa po yung price po ng palay. Nakapagtataka dahil halos tapos na tapos na po yung anihan. Normally pagka po tapos na yung anihan, since liliit na ngayon o wala na pong available na palay na nabibili ng mga trader,
ang tendency po talaga ang presyo ng palay tataas. Pero ngayon, kabaligtaran po, bumababa yung presyo ng palay at tila ang principal na dahilan nito ay napakalaki po yung pumapasok po na imports. In fact, first 3 months po ng 2026, if I'm not mistaken, ikumpara po natin yung volume na pumasok same period of 2025, mas mataas po yung inangkat natin this year sa first 3 months. If I'm not mistaken, mga 30 to 35%. Mas malaki ang kantidad na ating inangkat this year compared to last year. So, ang laki po ng pumasok na imported rice. Kaya siguro yung mga trader, alangan sila na bumili po ng palay ng magsasaka natin sa mataas na presyo. Kaya binababa po nila yun. Kaso ang hinaing naman po ng ating mga lokal na magsasaka, binabarat sila ng NFA kapag ito naman po ay kanilang ibinibenta. Kasi kumbaga parang wala po silang storage facility, Sir Leonardo Oh, that's correct. Talagang sa tingin ko po, napaka-unreasonable din ang sa pamimili po ng NFA ng palay na magsasaka sa maraming lugar. Napaka-stricto po yan. Pagka hindi po 14% moisture content, nire-reject po. O kaya medyo may bato, nire-reject. Kung hindi yun ang dahilan, wala daw spasyo sa bodega ng NFA. Kawawa naman po yung mga magsasaka o mga sama nila. Kuminsan po, naghihintay po ng 1 buwan bago po sila bigyan ng petsa sa pag-deliver ng kanilang palay, only to be rejected. So ganyan po kahigpit ang NFA ngayon. Kaya maganda pakinggan po yung sinasabi ngayon na mamimili ang NFA ng palay na 30 pesos per kilo, pero dadaan po talaga sa butas ng karayom. Ang marami po sa ating mga magsasaka. Kaya po yung iba, pagka 1 buwan na naghihintay, hindi naman naibenta, kakagatin na po yung offer ng private na mga mas mura. trader. Yes. Mas mura. Kung minsan pa, malulugi na nga. Kaysa iuwi mo pa, ibenta mo na lang na Kumbaga, ang presyo po dyan napakababa. Kumbaga kesa wala. Oo. Bakit hanggang ngayon, Sir Leonardo, problema pa rin yung mga facilities po natin? Di ba parang noon pa man, yan na po yung idinadaing ng ating mga magsasaka. Hanggang ngayon, hindi pa pala ito natutugunan ng ating Department of Agriculture. Oo, naalala ko nga 2 years ago, binungkay na namin to kay Administrator Lacson ng NFA at saka Secretary Laurel. Ba't hindi ninyo itap o gamitin yung mga mahuhusay na mga kooperatiba na magsasaka? May sarili naman po silang bodega. May sarili po silang masasakyan para mag-pick up po ng mga palay ng miyembro at ibang mga farmers. Kulang na lang siguro, tulungan sila na makakuha ng pautang, alam mo, sa land bank para makapamili pa sila ng mas maraming palay at pwede po nilang imbakin yung palay na nabili po ng mga co-op on behalf of the NFA. Kasi kung puno na po yung bodega ng NFA, di gamitin ng NFA yung bodega po ng mga kooperatiba ng farmers. Of course, magbibigyan naman po ng bayad o fee for the para hinahawakan po ng co-op yung buffer stock ng NFA. So, hindi po namin maintindihan bakit hindi po ginagawa ng paraan ng NFA yun. Di ba? In that way pa, nakakatulong pa yung mga kooperatiba at mga samahan po na magsasaka natin. Opo, idagdag pa ho yung panahon ng tagtuyot at El Nino. Opo, kamusta naman po kaya ang response ng pamahalaan? Ako medyo nangangamba ako dyan na sa sinasabing preparasyon, I suspect sana hindi totoo yung aking estimate. Palay ko, napakababaw pa ang preparasyon natin At kung ngayon lang po tayo maghahanda, ang El Nino as early as June. Tatama na according to Pag-asa. At even before June, dumadami na po yung mga lalawigan na nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa kawalan ng tubig at saka yung effectively tagtuyot. How much more po pag pumasok na po tayo sa second half ng 2026 at talaga pong tatama ang matinding El Nino. So, I hope it's not too late itong ginagawang preparation kasi pati yung funding for the El Nino mitigation measures. Halimbawa, naka-ready dapat yung pondo para paramihin po yung mga bomba ng patubig na gagamit po ng deep well o shallow yung surface water. Lahat po, kung alam mo sa isang lugar, kulang na po yung tubig para sa palay production,
dapat pakanda po yung mga planting materials po ng kamote at iba pong mga pananim na gumagamit po ng mas less po ang gamit po nila ng patubig. Are all of those measures in place? At saka yung budget ba, nakahanda na, naka-ready na, or naghahagila pa sila po ng budget hanggang ngayon? Yun nga. Yun po, yung mga tanong. Opo. Opo, speaking of budget, sabi nga ilan sa ating mga magsasaka, sana noon pa ibinigay yung ayuda. Hindi ngayon na kung kailan, hindi nga harvest season, Leonardo. Exactly. In fact, nung nandun kami sa Senate hearing ng Protect Committee at nandun din si Secretary Laurel, sabi niya, para hindi tayo hahantong sa bigas at 60 to 62 pesos per kilo, kailangan magbigay tayo ng mga fertilizer support, fuel subsidy at iba pa sa ating farmers. At ang tinataya niyang budgetary requirement ng DA para isagawa yon, roughly mga 60 billion pesos plus na piso dapat magawa po natin lahat yun by next month, May at saka June. Kasi ang taniman po ng palay starting May at saka June So ang question, doon po sa kailangan po ng DA na around 60 billion plus na additional budget, how much of that ang magiging available na po by next month? Which is just a few. Actually, nasa Mayo na po tayo pala. Correct, oo. Opo. So again, I hope we're not too late with respect to ito pong mga measures at budget na kinakailangan. Ang problema kasi parang bago ng bago, 'di ba? Kada taon naman ganito dumadating yung tagtuyot. Bakit parang hindi natin napaplansya ng maayos, 'di ba? Yung ayuda ng ating mga magsasaka. Yes. At saka in the case of the El Nino, may naman yan napupursi naman natin yan at least siguro half a year ahead, di ba? Correct. So dapat maaga pa lang dapat nakahanda na lahat yan. Budget, yung mga action steps, coordination with the LGUs, saka national agencies, crop insurance preparation, etc. Opo. Opo. With that, Leonardo, maraming salamat po sa inyong oras Thank at you po, panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Thank you very much. Nakausap po natin ang Pangulo ng Federation